Maniwala daw sila o hindi, ang mahalaga daw ay nakabalik ng ligtas si Tessa. At ang tanging kahilingan niya lang ay makabalik sa pamilya niya. Nagulat naman si Tessa dahil aalis daw siya agad. Sinabi naman ni Arthur na sa tingin niya daw ay hindi pwedeng tumagal ang isang tao sa kingdom ng mga elves. At ang kanyang priority ay siguraduhin ligtas ang kanyang pamilya at malaman din nila na pati siya ay ligtas. Dahil daw niligtas niya ang kanilang anak at hinatid pa uwi ay nararapat daw siya bigyan ng gantimpala. Sa kasamaang palad ang teleportation gate daw papuntang sa pin ay nabubuksan lang ng isang beses kada 7 taon, at ito ay sa panahon ng Summit Conference sa pagitan ng 3 lahi, at aabutin pa daw ito ng 5 taon bago ito bumukas, gayunpaman ay bibigyan niya daw si Arthur ng mga bantay para samahan siya makauwi ng ligtas. Sa ngayon daw ay manirahan muna siya dito. Pumunta si Tessa sa kwarto ni Arthur, tinanong niya si Arthur kung bakit siya agad aalis at bakit daw siya ganon magsalita sa magulang niya. Pero sinabi ni Arthur na ginag-alang niya daw ang mga ito dahil sila ay king at queen. Sinabi ni Arthur na bakit hindi niya daw sinabi na isa siyang princess. Hinasar siya ni Tessa at sinabi na ayaw niya pa daw siya umalis dahil siya daw ang una niyang kaibigan. Inakbayan ni Arthur si Tessa at igala niya daw siya sa kastilyo. Habang sila ay naglalakad sa kastilyo naramdaman ni Arthur ang kutsilyong paparating kay Tessa, at agad-agad niya itong kinuha. Ginamit niya itong pang-atake pero nagulat siya na lolo pala ito ni Tessa. Tinignan ni Arthur ang kutsilyo at ito ay peke pala. Siya daw ay may mabilis na reaction at instinct, at ngayon alam niya na kung paano niya napatay ang mga slave traders. Matagal-tagal na daw bago ulit siya nakakita ng interesadong tao. Binigyan niya ng wooden sword si Arthur at titignan niya daw ang lakas niya. Agad umatake si Arthur pero anino lang ang tinamaan niya. Bigla naman pumunta si Virion sa likod ni Arthur para atakihin ito pero nakaiwas agad si Arthur. Ngunit may kasunod itong suntok ni Virion at bahagyang nakaiwas si Arthur. Nakakita ng chance si Arthur at umikot-ikot ito hanggang sa tinamaan niya sa noo si Virion. Sabi naman ni Virion na ito daw ang resulta ng pagiging mayabang. Ngayon daw ay simulan na nila ang pangalawang laban. Pero kinurot siya ni Tessa dahil masyado na niya daw binubuli si Arthur. Inalok siya ni Virion na maging disciple niya. Tinanong siya ni Arthur kung siya daw ba ay seryoso dahil siya ay isang tao at pinapayagan daw bang manatili ang tao sa lugar na ito. Sabi naman ni Virion na wala daw magtatangkang magpaalis sa kanya dito habang siya daw ay nasa pangangalaga niya. Alam na daw ni Arthur na mas magaling siya kaysa sa ibang bata kahit sa ibang matatanda. Pero kaya niya daw siyang turuan na kahit ang ibang magagaling na mage sa sapin ay hindi kayang gawin. Sabi ni Arthur na hindi muna daw ngayon dahil hindi niya alam kung ano ang kalagayan ng kanyang pamilya at hindi pa alam ng mga ito na buhay siya. Sabi naman ni Virion na kung meron daw paraan para makipag-usap siya dito at malaman na siya ay buhay. Nagtaka si Arthur kung ano daw ang ibig sabihin niya. Pero bago ang lahat ay tinawag niya muna ang isang tauhan at pinakuhan na si Tessa para ito ay matulog na. Siya daw ay hindi na mapakali dahil daw ito sa naramdaman niya kay Arthur habang sila ay naglalaban. Tinanong ni Virion kung siya daw ba ay nakakaramdam ng sakit banda kung nasaan ang mana core niya at kung ito daw ba ay madalas na nangyayari. Tinanong siya ni Arthur kung paano niya daw ito nalaman. Sinabi naman ni Virion na ito daw ay higit pa sa kanyang nalalaman. Ang katotohanan daw na hindi niya alam ang dahilan ng sakit na nararamdaman niya ay isang problema. Tinanong siya ni Virion kung alam niya daw ba ang Beast Will. Alam niya daw na naka-encounter na si Arthur ng mga mana beast, ngunit ang beast daw na malakas ay nasa class A pataas, at kaya daw nitong ibigay ang kanilang will sa taong nakabound sa kanila. Tinanong siya ni Arthur kung meron din daw ba siyang Beast Will. Sinabi naman ni Virion na meron siya nito at sila ay tinatawag na Beast Tamer. Ito daw ay titulo na makukuha niya kapag nasakop niya ng tuluyan ang monstrous Beast Will sa loob ng kanyang katawan. Alam niya daw na importante ngayon na makabalik siya sa pamilya niya, pero malalagay lang daw siya sa matinding panganib. Dahil ang kapangyarihan daw ng Beast Will niya ay masyadong makapangyarihan para ma-handle ng maliit niyang katawan. Kung hindi niya daw ito makokontrol sa lalong madaling panahon, ang kapangyarihan daw na nakuha niya ay sisirain ang kanyang katawan mula sa loob palabas. Kinabukasan ay kinakausap ni Olduan si Virion na hindi daw angkop na manirahan ang isang tao sa lugar na ito. Pero sinabi naman ni Virion na nagugustuhan niya na si Arthur at gusto rin daw ito ng kanyang anak. Si Arthur daw ay magiging estudyante niya at siguraduhin daw na alam ito ng lahat sa lugar nila. Pumasok na sa loob ng karwahe si Arthur para pumunta sa misteryosong kaibigan ni Virion. Habang sila ay paalis, sinabi ni Virion na lumaki daw si Tessa ng mag-isa. Sa pagiging nag-iisang princess ng kaharian na ito ay nasaktan daw siya ng maraming beses dahil maraming nagpapanggap na kaibigan niya, at sa oras daw na nakita niyang kasama ni Tessa si Arthur ay ngayon niya lang ito nakitang masaya. Nakapunta na sila sa misteryosong kaibigan ni Virion.
Pagkababa nila ng karwahe ay agad niyang sinipa ang pinto nito, lumabas na ang kaibigan ni Virion at pinakilala niya ito kay Arthur. Siya daw ay si Rhenia Dalcassen na may special deviant na makakatulong sa kanya para makita ang kanyang pamilya. Siya daw ay tinatawag na diviner o magic of nature. Tumingin daw siya sa tubig at alalahanin ang imahe ng kanyang magulang. Sa oras daw na nakikita niya na sila sa tubig ay pwede na daw niya itong kausapin. Habang kumakain si Ray at Alice ay narinig nila ang boses ni Arthur. Sinabi niya na siya daw ay buhay at ligtas. Nakasurvive daw siya sa pagkahulog niya sa bangin at siya daw ay naninirahan ngayon sa kingdom ng Eleanor kasama ang mga elves. Sinabi ni Arthur na wag daw nilang sisihin ang kanilang mga sarili sa nangyari. Pinagmamalaki niya daw ang ginawa niya doon at kung maibabalik daw ang oras ay gagawin niya ulit yun kahit ito ay ikamatay niya. Bago daw siya makauwi ay kailangan niyang magpagaling dahil meron daw siyang sakit na kailangan agad malunasan. Si Ray at Alice ay naiyak sa saya dahil nalaman na nilang ligtas si Arthur. Humingi ng tawad ang mga magulang ni Tessa kay Arthur dahil sa pagiging mapagmataas nila sa kanya. Pinasyal ni Tessa si Arthur sa kanilang bayan at habang sila ay naglalakad may nakabanggaan si Arthur na isang elf. Sinabi nito na si Arthur daw ay isang maduming nilalang at hindi daw siya nababagay dito. Nagpakilala ito bilang Fairith Ivesar II. Inasar ni Arthur ang pangalan nito hanggang sa ito ay mainis. Hinamon niya si Arthur sa isang duel at tinanggap naman ito ni Arthur. Nagsimula na ang laban at sa bilis ni Arthur ay hindi niya nakita ang paparating na sapak at siya ay bumagsak. Pagkatapos nito ay umalis na sila at pinasyal na ni Tessa si Arthur sa kanilang bayan. Tinanong siya ni Tessa kung handa na daw siya sa pagsasanay na gagawin nila. Sinabi naman ni Arthur na siya daw ay nasa sabik na at hindi na daw siya makapag-antay kung ano ang mangyayari sa kanya sa hinaharap. 3 taon na ang nakalipas, ginigising na ni Tessa si Arthur dahil sila ay mahuhuli na sa kanilang pagsasanay. Pagbaba nila ay tinanong sila ni Virion kung sila daw ay handa na sa susunod na aralin. Sa mundong ito ay meron 4 na basic elements at ang higher forms nito, ang higher elements na ice, gravity, lightning, at sound ay nagagamit lang ng mga mage na nakalagpas na sa foundation ng kanilang elements. Sila ay tinawag bilang deviants. Ang dwarves ay kaya lang gumamit ng earth at fire, pero sila ay nagtataglay ng mas mataas na affinity sa dalawang elements na ito, at ang mga talented dwarves ay kayang kontrolin ang fire at earth sa mas mataas na level na kaya nilang mag-conjure at manipulahin ang magma. Ang elves naman ay limitado lang sa water, wind, at earth elements pero mas mataas ang kanilang affinity kaysa sa mga tao. Ang mga elves ay kaya din mag-produce ng special deviant type na kayang kontrolin ang mga halaman, pero sila ay hindi kayang manipulahin ang higher forms ng water, wind, at earth. Ang mga tao naman ay nagtataglay ng abilidad na kayang manipulahin ang kahit anong 4 basic elements, at sila lang ang lahi na kayang mag-produce ng deviants sa kahit anong klase ng elements. At meron isang balanseng kapangyarihan sa pagitan ng 3 lahi. Tinanong ni Virion si Arthur kung handa na daw siya para palabasin ang kanyang mana beast, at pagkatapos daw ng araw na ito ay magiging totoong tamer beast na siya. Nilagay na ni Virion ang kanyang kamay sa dibdib ni Arthur, papaapuyin niya daw ang kanyang mana core sa paglagay ng malaking mana, makakaramdam daw siya ng init pero magiging okay lang daw siya. Habang isinasagawa ang proseso ay sa sobrang lakas nito ay tumalsik si Virion at si Tessa. Nagulat sila sa nangyari at tinanong ni Virion kung anong klaseng beast daw ang nagbigay sa kanya ng will. Sinabi naman ni Arthur na isa daw itong dragon, hindi makapaniwala si Virion at maya-maya ay nawalan na ng malay si Arthur. Nagising na si Arthur at sinabi niya kay Virion na kung pwede daw ay gawin lamang nila itong sikreto. Pumayag naman si Virion at sinabi niya na ang araw daw ng pag-alis niya ay 4 na buwan na lang. Nagulat si Arthur dahil ang akala niya ay aabutin pa daw ito ng 2 taon. Ang dahilan daw ng maaga niyang pag-alis ay dahil sa tournament ng 3 lahi at ang portal daw ng Xyrus City ay magbubukas daw sa mga oras na ito. At ngayon daw ay makikita niya na muli ang kanyang pamilya, at ngayon daw ang kanilang pagsasanay ay mas hihirap na. Nagulat si Arthur dahil ang itlog na binigay sa kanya ni Sylvia ay nawawasak na. Maya-maya ay may lumabas dito na isang nilalang, at ito ay isang dragon. Tumalon ito kay Arthur at kinagat siya nito. Maya-maya ay may narinig si Arthur na boses at ito ay nanggagaling sa dragon. Pinangalanan ito ni Arthur na Sylvie kasunod ng pangalan ng nanay niyang si Sylvia. Ang marka daw na nilagay sa kanya ay hindi basta-basta, ito daw ay ang nagsisilbing daan para makapag-usap sila ni Sylvie. Maya-maya ay biglang nakatulog si Arthur at paggising niya ay nakita niyang hawak na ito ni Tessa. Nakita ni Virion ang alaga ni Arthur at nagulat siya dahil ito ay isang dragon. Kinwento ni Arthur kay Virion kung ano ang nangyari kay Sylvie at kung saan ito nanggaling.
Ngayon daw at fully awaken na siya ay sisimulan na daw nila ang pagsasanay sa core ni Arthur at sa bago niyang Dragon Wheel, at ang mabilis daw na paraan para makapunta sa first stage ng Beast Wheel ay sumabak sa labanan. At ang labanan daw ang isang katulad niyang Beast Tamer ay mas matutulungan siya. Maya-maya ay nagpalat ng anyo si Virion at ngayon daw ay maglaban na sila. Ang mga mage na may unique ability na nakuha nila sa Mana Beast ay tinatawag bilang first stage o mas kilala sa Acquire Phase. Ito ay kapag kaya ng isang Beast Tamer hiramin ang lakas ng mga beast nila. Pero sa second stage o integrate phase ito naman ay kapag kaya na ng mage gamitin ang kanilang beast unique ability at katangian nito. At si Virion na nabuksan na ang second stage pagkatapos ng isang dekadang pag-aaral ng kanyang beast will ay ngayon kaya niya nang gamitin ang deadly prowess ng Shadow Panther. Maghanda daw si Arthur dahil siya ay susulpat sa likod niya. Sa sobrang bilis nito ay hindi makasabay si Arthur at maya-maya ay sumuko na siya, hindi niya daw maramdaman ang kanyang presensya kahit siya daw ay nasa likod niya. Sinabi naman ni Virion na ang Shadow Panthers daw ay kayang manipulahin ang wind at sound, at ngayon daw ay sisimulan na nila ang kanilang pagsasanay. Ilang araw ang nakalipas sa kanilang pagsasanay, sa paggabay daw ni Virion sa kanya ay nagawa niyang makamit ang first stage ng kanyang Dragon Wheel at tinuruan siyang itago ang presensya ng kanyang beast sa harap ng mga mages. Hanggang sa dumating na ang araw ng pag-alis ni Arthur, sinabi ni Virion na oras na daw para umalis siya. Nagpaalam na si Arthur kay Tess at sinabi niya na mamimiss niya daw siya at lagi daw siyang mag-iingat. Pumasok na si Arthur sa karwahe at nakasabay niya dito si Ferith. Masaya silang nagbibiroan sa kanilang paglalakbay hanggang sa nakarating na si Arthur kung nasaan ang kanyang mga magulang. Ito ay ang floating city ng Xyres. Nakarating na si Arthur sa bagong bahay nila at pagkatok niya dito ay isang katulong ang lumabas at isang paslit na babae. Pagbaba ni Alice ay nagulat ito dahil nakita niya na ulit si Arthur. Si Arthur ay naiyak dahil sa lahat ng pagsubok na pinagdaanan niya ay sa wakas nakasama niya na muli ang kanyang mga pamilya, at ngayon ay nakilala na niya ang kapatid niya na si Ellie Lewin. Sumunod naman si Ray na masaya dahil sa ngayon ay buo na ulit sila. Pagkatapos nito ay kinwento ni Arthur ang mga nangyari sa kanya pero hindi niya sinabi ang tungkol kay Sylvia, dahil masyado daw itong mapanganib para malaman nila, sa susunod niya na daw ito sasabihin pag malakas na siya. Pinakilala naman ni Arthur si Sylvie na nakuha niya sa Beast Den, tinanong siya ni Alice kung siya daw ba ay magaling na. Sabi ni Arthur na wag daw silang mag-alala dahil siya daw ay okay na. Simula daw nang pumunta sila dito ay naging instructor si Ray ng Hell's Auction House Guards. Tinanong siya ni Arthur kung anong stage na daw niya, sinabi naman ni Ray na siya daw ay nasa Dark Orange stage. Pero si Arthur daw ay nasa Light Red na. Hindi makapaniwala si Ray kay Arthur at hinamon niya agad ito ng isang laban. Pero bago ang lahat ay dumating ang mga taong tumulong sa kanila at ipinakilala ito ni Ray kay Arthur. Ito ay sila Vincent at Tabitha na nagpapatakbo ng Hell's Auction House at ipinakilala nila ang kanilang anak na si Lilia. Sa likod ng kanilang bakuran ay hindi makapaniwala si Vincent na si Arthur daw ay isang light red core mage na kahit daw ang mga genius sa Xyres Academy ay nasa dark red stage lang. Nagsimula na ang sparring at agad sumugod si Arthur pero nasalag ito ni Ray, ngunit may pahabol na atake si Arthur at sinubukan niyang itumba si Ray pero naka-recover ito agad. Si Ray daw ay magseseryoso na. Ang mage na nag-awakening ay meron affinities o strengths, sa kung anong elements ang mas nakokontrol nila. Sa mundong ito ay may kalamangan ang mga conjurers dahil kaya nilang manipulahin ang kanilang elements ng kanilang affinity. Ang kanyang ama na nakikipaglaban at nagsasanay simula pagkabata pero walang formal na pagsasanay, ay inabot siya hanggang sa Orange Core Stage para magawa ang kanyang explosive mana usage sa totoong apoy. Nilabas na din ni Arthur ang kanyang tinatagong lakas, at nagulat sila dahil isa siyang deviant. Sumugod na si Arthur at sa sobrang bilis nito ay hindi makasunod si Ray pero nagagawa niya itong salagin. Sumugod si Ray para atakihin si Arthur pero nailagan niya ito agad. Habang tumatagal ang laban ay sa huli nilang atake ay hindi nila ito tinuloy at tinapos na nila ito. Ang lightning daw ang mas gamay ni Arthur na deviant affinity at ang ice naman ay hindi niya pa masyadong makontrol, at hindi niya pa daw nabubuksan ang sound o gravity. Tinanong siya ni Ray kung kailan niya daw ito natutunan pero sinabi ni Arthur na natutunan niya daw ito sa kingdom ng mga elves. Sila Vincent naman ay hindi rin makapaniwala sa pinakita ni Arthur. Habang sila ay kumakain tinanong ni Vincent si Ray kung alam niya daw ba ang future na meron si Arthur. Sinabi naman ni Ray na alam niya daw ito simula nang na-awaken si Arthur ng 3 taon pa lang. Tinanong siya ni Vincent na bakit hindi daw nila ipasok si Arthur sa Xyres Academy. Sabi naman ni Ray na siya daw ay 8 taon pa lang at ang Xyres Academy daw ay ang pinaka-prestihiyosong magic institusyon sa kontinente.
Si Vincent daw ay kilala ang director ng Zyrus Academy at pwede niya daw itong kausapin. Sinabi naman ni Arthur na gusto niya muna daw ilaan ang oras niya sa kanyang pamilya bago daw siya mag-decide na kung papasok ba siya sa academy o hindi. Sa sumunod na araw ay namasyal sila sa Zyrus City. Nalaman ni Arthur na ang Hell's Tea pala ay ang may hawak ng pinakamalaking auction house. Kasama sa kanilang pamamasyal ay ang pag-aayos ng itsura ni Arthur. Pero habang sila ay pauwi na may taong nagmamasid sa kanila. Pagkauwi nila ay nakita na ni Arthur ang director ng Zyrus Academy na si Cynthia Goodsky. Ang Zyrus Academy ay isang institusyon na pinupuri bilang pinakamataas na sanctuary para sa mga mage na meron background at talent para makapasok. Ito ay isang ground ng scholars, guild members, leaders, royal guards, at ang military powerhouses. Sino man na kilala sa mundong ito ay may kinalaman sa Zyrus Academy at ito ang kasikatan na pinanghahawakan ng academy na ito. At ang pinakamataas sa academy na ito ay si Director Goodsky. Nagpakilala na si Arthur kay Director Goodsky at sinabi nito na kaya daw siya nandito ay dahil sinabihan siya ni Vincent na meron daw prodigy na nakatira dito. Sinabihan ni Goodsky si Tabitha na bigyan sila ng malawak na lugar para daw makita niya ang kakayahan ni Arthur. Nakita ni Goodsky ang mana beast ni Arthur at tinanong kung sa tatay niya daw ba ito. Sinabi naman ni Arthur na sa kanya daw ito. Namangha siya kay Arthur dahil ang ibang nobles daw ay bumibili ng mana beast para makipag-contract sa mga ito, ngunit hindi pa daw siya nakakakita ng mana beast katulad ni Sylvie. Sinabi daw sa kanya ni Vincent na siya ay isang augmenter pero hindi sinabi kung ano ang kakayahan niya. Tinignan niya si Arthur at nakita niya sa mukha nito na hindi ito nag-aalala o natatakot. Tinanong niya si Arthur kung hindi daw ba siya kukuha ng armas para gamitin niya. Pero sabi naman ni Arthur na kung hindi din daw niya gagamitin ang wand na dala niya ay hindi din daw siya gagamit ng armas. Nagsimula na ang laban at agad gumamit si Arthur ng earth spell at sinipa ito kay Goodsky, pero agad naman niya itong nadepensahan ng walang kahirap-hirap. Sumugod ulit si Arthur para umatake pero hindi pa rin ito sapat at siya ay tumalsik. Sa pagsasanay niya daw kay Virion ay hirap pa din daw siyang gamitin ang earth at wind spell. Ngayon ay si Goodsky naman ang aatake. Gumawa ng mga malalaking buhawi si Goodsky at ginamit ito kay Arthur. Sa huli ay nagawa naman itong ilaga ni Arthur at sabi sa kanya ni Goodsky ay siya daw ay kahanga-hanga pero siya daw ay masyadong confident sa kanyang ability para daw harapin ang kalaban ng harapan. Gayunpaman ang kanyang magic at combat daw ay pambihira. Sa huling test ay kailangan niya daw manatiling gising. Nilagay niya ang daliri niya sa noo ni Arthur at maya-maya ay nakaramdam ng matinding sakit si Arthur at nalaman niya na ito pala ay isang sound magic at siya ay isang deviant. Sa huli ay nakapasa si Arthur. Nagulat naman si Ray at tinanong niya si Arthur kung kailan pa daw siya natutong gumamit ng earth and wind spell. Nagtaka naman si Goodsky na ano daw ang ibig sabihin niya. Sinabi ni Vincent na kahapon daw ay gumamit si Arthur ng fire at lightning magic at ayun daw ang dahilan kung bakit niya siya pinatawag. Sabi naman ni Goodsky na ang ibig sabihin daw ng mga sinasabi nila na si Arthur ay kayang gumamit ng 3 elements at ang isa ay nasa deviant level. Sumagot naman si Arthur na meron daw siyang affinity sa lahat ng 4 na elements. Hindi makapaniwala si Goodsky kay Arthur, at sinabi na si Arthur daw ay pwedeng maging pinakamalakas sa hinaharap. Napansin ni Goodsky na may gustong sabihin si Arthur kaya gumawa siya ng spell na hindi sila maririnig. Sinabi ni Arthur na kaya daw niya pinakita sa kanya ang kanyang abilidad ay dahil meron daw siya na kailangan niya at ito daw ay ang power at influence. Panatiliin niya daw na ligtas ang kanyang pamilya hanggang siya daw ay lumakas at pagkatapos daw ay papasok na siya sa academy niya. Sinabi naman ni Goodsky na kahit ang king at queen daw ay walang lakas ng loob na makipag-deal sa kanya, at siya daw na isang bata lamang ay may lakas ng loob makipag-deal sa kanya. Pero sinabi ni Arthur na kumpara daw sa king and queen ng sapin ay mas aware daw siya sa potential niya. Bagaman ang tapos daw ng kanilang deal ay hanggang sa pumasok na siya sa academy niya. Tinanong siya ni Goodsky kung ano daw ang plano niyang gawin sa loob ng 3 taon, hindi niya pa daw ito nasasabi sa kanyang pamilya pero nagpasya na daw siya para maging adventurer. Hindi pinayagan ni Alice si Arthur dahil siya daw ay kakauwi lang. Sinubukan naman kumbansihin ni Ray si Alice para payagan si Arthur maging adventurer. Pero mas lalong nagalit si Alice dahil pinapayagan niya ito. Nakaisip naman ng paraan si Arthur na bakit hindi daw sila magpadala ng makakasama niya. Sinabi naman ni Ray na sakto daw dahil ang Twin Horns ay pupunta para sa paparating na dungeon expedition at pipili daw sila ng isa na isasama kay Arthur. Kinausap ni Arthur si Vincent na kailangan niya daw ng mga kagamitan na dadalhin niya bago daw siya umalis, at ang kapalit daw ay tutulungan niya ang kanilang anak na si Lilia maging mage. Nagtaka naman si Vincent sa sinabi ni Arthur,
Pero sabi ni Arthur na kaya niya daw tulungan si Lilia ma-awaken para maging mage at makapasok sa Zyrus Academy. Sinabihan ni Alice si Arthur na bakit daw siya nagbibiro na gagawin niya daw mage si Lilia, at kung kalokohan lang daw ito ay tigilan niya na. Sinabi naman ni Arthur na wag daw silang mag-alala dahil hindi daw siya nagbibiro. Nagsimula ng tulungan ni Arthur si Lilia kasama ang kapatid niyang si Ellie. Ipinaliwanag ni Arthur sa kanila ang mga dapat nilang gawin at araw-araw ay sinasamahan niya ito magsanay. Lumipas ang 2 buwan ay dumating na ang Twin Horns. Agad-agad nilang kinamusta si Arthur at sa wakas ay nagkita na ulit sila. Habang sila ay naghahanda para pumunta sa auction ay sinabi ni Vincent kay Ray na si Arthur daw ay gusto daw ng sword bago siya mag-apply bilang adventurer, at hindi niya daw akalain na tinuruan niya daw si Arthur ng sword fighting. Sinabi naman ni Ray na hindi niya daw ito tinuruan at ang tanging ginawa niya lang daw ay binigyan niya ito ng wooden sword at noong 4 na taon daw si Arthur ay nagsanay na ito mag-isa. Sa ilang beses daw nilang nag-sparring ay naramdaman daw niya ang pressure na binibigay sa kanya ni Arthur na parang ito daw ay nakipaglaban na sa loob ng 1 dekada. Nakapagbihis na silang lahat at sila ay papunta na sa gaganapin na auction. Nakarating na sila sa Hell's Tea Auction House. Ito daw ang event na laging pinupuntahan ng mga nobles at adventurers. Pumasok na sila sa loob at hindi na daw makapag-antay si Arthur kung anong mga items ang ilalapag nila ngayon sa auction. Habang sila ay nagkakasiyahan dumating na ang royal family ng sapin na sila Blaine Glader, Priscilla Glader, Curtis Glader, at Princess Kathleen Glader. Habang pinapakilala ni Vincent ang kanyang pamilya ay napansin ni Priscilla at ni Blaine ang mana beast ni Arthur. Sinabi nila na hindi daw madaling mag-tame ng mana beast at sa murang edad daw ay nagawa niya ito. Sabi naman ni Arthur na kaya niya daw makipag-usap dito at sila daw ay may kasunduan sa isa't isa. Nagulat naman ang isang mage na si Sebastian dahil hindi siya makapaniwala na may kontrata sila ng mana beast niya. Kinulit niya si Arthur na gusto niya daw tignan ang mana beast niya pero pinatigil na siya ni Blaine at pinagsabihan siya na hindi daw ito lugar para pag-aralan ang mana beast ng iba. Bago magsimula ang auction ay binati muna nila ang king at queen ng sapin at ang taong gumawa ng event na ito na si Vincent Helsty. Napansin ni Arthur si Queen Priscilla na isang conjurer at hindi daw siya nakakaramdam ng attraction sa queen o kahit sa mga matandang babae kahit na kasing edad niya lang ito sa dati niyang buhay. Siguro daw ay dahil kasing edad daw nila ang nanay niya. Ganon din daw ang tingin niya sa mga mas batang babae pero sa ngayon daw ay wala pa siyang balak makipag-date at pag-iisipan niya daw ito pag lumaki na siya. Habang nagsisimula na ang bidding ay tinanong ni Vincent si Arthur kung meron na daw ba siyang nagustuhan at wag daw siya mag-alala dahil kukunin niya daw ito para sa kanya. Sinabi naman ni Arthur na wala pa daw siyang nagugustuhan. Sabi ni Vincent ay nahanap na daw niya ang mga item na gusto niya at siya daw ay mag-iingat sa paglalakbay niya. Sumunod ay maraming weapons at beast cores na C-class papuntang A-class ang nilabas pa sa auction at ang king ay nanalo sa bidding na A-class na beast core. Habang nag-aantay si Arthur ay napansin niyang nawala sa tabi niya si Sylvie at hinanap niya ito hanggang sa nakita niyang tinatakot ito ni Sebastian. Agad naman itong kinuha ni Arthur at habang paalis na sila ay sinabi ni Sebastian na si Sylvie daw ay magiging kanya. Galit na galit si Arthur at sinabing ulitin niya daw ang sinabi niya. Sa loob naman ng auction house ay biglang nakaramdam sila ng mabigat na bloodlust, at nagulat si Vincent dahil kahit hindi daw ito direkta sa kanya ay nararamdaman niya ang pressure nito. At ang dahilan nito ay si Arthur dahil nawalan daw siya ng kontrol sa sarili niya. Dumating na sila Ray at tinanong kung ano daw ang nangyari at sa paghahanap nila ay nahanap na daw nila ang intruder. Nakahinga ng maluwag si Arthur dahil buti na lang daw ay hindi nila nalaman na siya daw yun. Tinuloy na ang auction at nilabas na nila ang huling item na mana beast na isang sanggol na layon. Tinignan ni Arthur si Sebastian at nakita niya itong laging nakatingin kay Sylvie. Nagsimula na ang bidding at sa huli ay napunta ito kay King Blaine at binigay niya ito sa anak niyang si Curtis. Natapos na ang auction at habang nag-iintay sila King Blaine na kunin ang mga items nila ay lumapit si Sebastian at may sinabi dito. Nakaramdam naman si Arthur ng masamang binabalak nito. Dumating na si Ray at sinabihan siya ni King Blaine na ang mana beast daw ni Arthur ay nagugustuhan ni Sebastian. Pero wag daw sila mag-alala dahil babayaran niya daw ito. Sumagot naman si Ray na wala daw siyang kinalaman sa mana beast ni Arthur dahil nakuha daw ito ni Arthur at wala daw siyang karapatan para magdesisyon sa anak niya. Sinabihan naman ni King Blaine si Arthur na bibigyan niya daw siya ng kahit anong sword kapalit sa mana beast niya. Kumalma si Arthur at tinanggihan niya ang alok ni King Blaine at sinabi na kahit anong sword pa daw ang ibigay sa kanya ay hindi niya ipagpapalit si Sylvie. Nagbigay ulit ng bagong offer si King Blaine at ito daw ay ang layon na nakuha niya sa auction. Humingi ng tawad si Arthur dahil hindi niya daw naipaliwanag ng maayos ang kanyang sarili.
Sabi niya na hindi niya daw ibebenta o ipagpapalit si Sylvie kahit kanino. Mauubos na daw ang pasensya ni King Blaine at tatanungin niya na lang daw siya ng huling beses, na kung ibibigay niya daw ba ang mana beast niya sa kanya. Habang seryoso na si Arthur ay tinanong niya din si King Blaine, kung magkano niya daw ibebenta ang kanyang anak. Nagulat ang lahat dahil hindi sila makapaniwala sa tinanong ni Arthur kay King Blaine. Maya-maya ay sumugod na ang isang royal guard at sinabing ang lakas daw ng loob niyang insultuhin ang royal family. Agad naman itong naiwasan ni Arthur at sinapak niya ito sa mukha, habang si Sebastian naman na naghahanda na ng atake ay biglang nagulat dahil biglang nawala ang inihahanda niyang spell. Sinabi naman ni Arthur na wala daw itong kwenta dahil pinatigil niya daw ang oras. Sabi naman ni Sebastian na lumayo daw siya sa kanya, pero sabi ni Arthur na wala daw siyang magagawa at agad-agad niyang nilapitan si Sebastian. Sa sobrang bilis ni Arthur ay hindi napansin ni Sebastian ang bilis nito at nagulat siya dahil nabali na ang binti niya. Humingi siya ng tulong pero walang nakakarinig sa kanya. Sinabihan naman siya ni Arthur na wala daw makakarinig sa kanya dito at makinig daw siya ng mabuti sa sasabihin niya. Kilalanin niya daw ang binabangga niya.